Pero hindi na naghirap ng matagal. Kaya sabi ko, Lord, sana gano'n din ako. Pag ako kinuha mo, dapat yung natutulog na lang ako, na hindi na ako magising. Tapos na. Kaysa may sakit ka, pasuri-suri ka ng paglakad, hindi na madrawing yung mukha mo dahil sa sakit na yung nararamdaman. Sabi ko, Lord, hindi maganda yun. Kaya nung mamamatay na ako, sabi ng asawa ko, Panginoon, huwag mo naman pahintulutan ng mamatay si Pastor na dahil sa sakit. Naghihingalo na ako, sabi ko, wala kang pagkawag. Lord, I'm ready. Kung kailangan mo na ako, ready naman ako. Naghihingalo na. Magiging testimony para sa ako. Pinahulihan ako. 4 times na mo na malapit ng mamatay. Praise God. At grace ng Panginoon Diyos, ada, nag-upod sa mga anak sa Diyos. Amen. Nag-upod kang nag-iingat sa mga anak sa Diyos. No question kita namin naman si Pastor. Sa Pastor na nag-iingat ang Panginoon. No question kita, binasa mo na po sa iyo kanina ang Biblia na sabi mo, itinagda na ng Diyos ang atong oras, ang atong adlaw, ang atong panahon, ang atong bulan. Kompleto ang atong tipunan po natin. Kung saan kita na bulan, kumplito po ang sinabi sa Biblia. Kaya sabi po, pag may mabuhiling na takda o panahon, wala si makakahiwas. Tulad kita glory na si Pastor John natin, damo kita nga nagamalasagin, damo kita na nagapiraw, pero ang kalulong itutuloy ng mamatay. Wala na si malamay sa iya, wala na mamalsama. Ang itong makalulong sila mamatay. Kaya ang kamatayan, paurunahan na lang. Para may maglamay pa sa aton, para may magpakapi. Kaya kimahan ko kasang kamatayan, maamot talaga ina. Sa ayaw sa gusto natin darating niya. Pero ang pakiusap lang natin, habang tayo'y nabubuhay, unang-una, tanggapin natin ang Panginoon Kristo na ating Diyos at tagapagligtas, na siyang magbabago ng ating buhay, siya po ang kasabi po ng John 14, Jesus is the way, the truth, and the life. Hindi po sinabi, ito yung religion namin, ito yung wala po. Kasi sabi po ng Bible, Jesus is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through the sabi ni Jesus Christ. Kasi, ano po, minsan, kapag Biblia ang pinag-uusapan, kapag salita niya sa pinag-uusapan, parang bagang boring. Pero hindi natin alam, nandito pala ang buhay na walang hanggan na ibinangako ng Diyos sa lahat ng sumasampalataya sa Kanya. Versikulo po natin yung John 3:16, pero yung 18 hindi po natin binabasa. Di ba? To those who believe in Christ, you not perish but have everlasting life. But verse 18, ang sabi po, yung mga tao hindi na nanampalataya sa Diyos, hinatulan na, may hatol na. Pero, ikaw pa sa tinatawag na remedy. Wow. The remedy is to accept the Lord Jesus Christ. Ito yung remedy ng tinatawag na kamatayan natin, papasok sa impyerno ang tao. Si Jesus Christ, dati siyang Diyos na katawang tao, hindi po namatay ang Diyos, mga kapatid. Ang dating Diyos, nagkatawang tao at nakilala sa pangalan ni Jesus, dahil nasa katawang tao siya po'y napaapo sa cross at namatay para bayaran ang ating mga kasalanan. Pero yung kanyang pagka-Diyos, hindi po namamatay. Kasi kung namamatay ang Diyos, hindi na mananampalataya na sa Diyos. Bakit namatay ang Diyos? Kaya yung Diyos natin, nananatili siyang buhay, nananatili siyang naroon sa kalangitan, nakaupo sa kanyang trono, minsan lang namatay ang kanyang katawang lupa dahil binayaran niya, tinubos niya ang ating mga kasalanan, tinubos niya, okay, itinawid ng Diyos yung buhay natin mula sa impyerno patungo doon sa kalangitan. At ang puhunan ng Panginoon, ang kanyang buhay, inialay niya doon sa krus ng Kalbaryo. Dapat paniwalaan po natin ito, mga kapatid. Masakit, sabi ko kanina, masakit ang katotohanan. Pero sabi po, di ba? Kay ng John 8:32, and you will do the truth, and the truth shall set you free. Tulad ko, naset free ako. Kasi pinaniwalaan ko ang Panginoon Kristo. Tinanggap ko ang Panginoon Kristo. Binago niya ang buhay ko. Amen.
Since my high school days in 1984, 14 kami na grupo, poblasyon versus ba yung tawag sinasaw na sa high school? Barrio na? Gialenyo. Okay? Poblasyon versus Gialenyo, Suruntugan sa Ragsagan. Amin ang buhay namin sa panahon. Hindi po sa Dimas Alang. Mga high school kami. Mga barumbado kami. Nasul kami sa eskwelahan. Hubog, pangutra namon, ang namon maestro. Sa 14, na amon korupon, to God be the glory. Praise God, maramay na sila tanan. Si Pastor Jaime na lang ang nabibilin. Pero kung nagpalaro sa kasalanan, siyempre po tayo man ako. Pero dahil tinalikuran ko kasalanan, tinanggap si Jesus Christ, buhay ako at nangangaral ng salita ng ating Panginoon Diyos. Salamat sa Panginoon. Anong gagawin po natin? May buhay na ipinangako ang Diyos. Ang buhay po natin, ganito po tayo, dadaan po tayo sa ganitong buhay. Ang tanong, sinabi mo kanina, naghanda ba tayong humarap sa ating Panginoon Kristo? So, okay lang yan, na mayroon po tayong nararamdaman, na kapighatian, kalungkutan. Kami rin. Hindi ko naman kaya si Pastor John. So bakit ako nalulungkot? Bakit ako nabibighati? Kasi mayroon kaming malalim na pinagsamahan bilang mga lingkod sa Panginoong Diyos. Sabi ganin sa nato na tawag kanina, sabi sa ikaw na pastor at mag-preach niya sa gabi. Ako gusto ko tayo magreklamo kanina, gusto ko magpahinga. Sabi masunod sa pastor, ay, di lang ko makatapos. Kaya nakin ka makatapos. Matagis ako, ito pangis ka, tapusin mo sa tagis. Problema ba yan? Tapusin mo sa tagis. Ako pag tagis, may closing prayer. Di ba? Papahinga na kita. Di ba? Simple lang, mga kapatid. So, to God be the glory. Dapat po natin pag-isipan ang tulad mo natin. Hindi sa mundo. Maikli lang sa isang banal na Biblia. Maikli lang ang buhay natin. Nakay may wifi pa sa taas. Kasi, tabi ko, may wifi ako. Kasi naman. Adaga. Late na. Grabe po ang nakon Iloy. Bakong labot na sa iyo. Basta nakon yung ginasabi ko sa iyo. Maaga pa, ali na din sa simbahan. Dini ito nila. Ang simbahan. Pero pag uli sa balik kung nabulihan, grabe. Alas 4 umaga, ada kita. Pag uli sa balay, kung tulog pa kami, grabe kung nabulihan. Anong klase rin na nagsisimba? Kung nakastigo sa amon, pagurungon kami sa kamino, nagurungon na. Kaya hindi ako pwede magpakalbo. Ay, nakalbo, sorry, hindi ako pwede. Hindi ako pwede magpakalbo kasi wala akong ulo. Gamula mo sinpila. Kaya grabe ko naman namin ko nakastigo. Dalaga na mo nagtuluro na akong dugo sa ulo. Kaya grabe ko nakastigo. Pero alas 4 aga nila. Hindi ko na po namin ginahingo. Pero pag-uli sa balay. Ang mandi nila kalap nila, ito naman magkatagi na yung magkahukot. At ulit sa rin na kamino. Sa kalumay, kung nasiya, abot ito sa rin na kamino. Sabi ko, daw pa ang miga po. Pero wala pa nusunod miga po sa doon. Pero kung nasiya, grabe. Kung nabuyan, grabe. So, anong silbi sa nato tinatawag ng pagkanasisuban kung wala masin pagbabago sa buhay po natin? Ang gusto ni Lord, baguhin niya ang sistema sa nating buhay para malibay sa Lord sa buhay natin. Kasi si Lord ang magulan, siya ang nagiya sa natin puso, siya ang nagiya sa natin buhay, ay hindi natin dapat isubasta. Kasi mahalaga ito sa Diyos. Kaya kung ang tao, magkato sa impyerno, pinili niya. Pero kamatulad, hapo ang Diyos na may magkato sa impyerno. Ang gusto sa tanan, magkato sa langit. Kaya kung ang tao, magkato sa impyerno, tinulo niya na, ginusto niya na. Damo na sila nangaral. Anong sabi? Sana ni Abraham, may mga propita na dito. At doon na sumato ni Moses, kung hindi sila maniwala, bisan ikaw, Lazaro na patay, bumalik ka dito, hindi lang yan mo na maniwala, kaya naman
si Eva at si Adan? Sinabi lang ni ng God, kainin nyo lahat ng mga bunga ng punong kahoy. Huwag lang ito isang punong ito. Pero hindi pinursige ni God na talagang ayaw ko, talagang hindi po ilihana. Wala sila na, basta sabi ko lahat is instruction. Pero choose nila na umawa na niya. Kaya binat namin ng kasalanan. So, we need to repent Christ. We need to accept Jesus Christ as Lord and Savior. Walang religion. Kasi minsan kung nilalaban natin ng religion, hindi naman na maayos na walang perfect na tao. So, sabi ko sa Bible, sa first John 1, natin pag-usapan natin sa lahat sa Diyos sa kapatiran. Ay, kita mag-usapan sa Diyos. Amen. Hindi ka mag-usapan ng pastor kasi si pastor, hindi perfect si pastor, nagkakamal si pastor. Sa tao rin na lang mag-umpisa sa tao, sa Diyos kita mag-umpisa, hindi kita mga iskutawad sa Diyos. Kaya Diyos, puno sa tinatawag na kalooy para magiging kita niya na para makadon at adon pamumuhay. Minsan na narilas ko yun ang mga ginay ko sa panahon, nakikita ko dito sa among lugar. Ang mga tao sa among lugar, sa lugar ko rin ang barangay na squatter. Kaya namin kayo nasabi ko na squatter ang among barangay. Ang sugal ada sa kamino. Ang irino ada sa kamino. Maalis kapitan. Muragwa lang. Maalis kagawad. Ano ang klase? Hindi ang pabayaan lang. Kaya mga kabataan man, pagbulihan sa iloy, mabulihan man na na. Pag inom sa iloy, o ama, mainuman na na. Kaya nano amo ang nakikita. Grabe ko na akong lugar. Kaya sabi ko amin yung klase na among barangay, squatter, grabe, mataan, mga muslimon, hindi na ma-attender sa mga nagigikanan. Kaya naman, hindi sa among tungon, hindi ko rin na siningkahoy nga ng dako. Sabi nga nyo, kung magpa-oran taon tayo singkalay para masulog yung kahoy. Nasa pulos ang kahoy na nagsurugan, ang mga iloy, ang mga kabataan na sindalalagay sa kamino, may dote na maligis, ang mga kabataan mga musiingon, may nagadalagan, walang kason. Ang iloy ako sa tungitan, no, okay, tungitan na sa tungitan ng iloy. Tungitan alas 9, alas 12 pahapon. Pagkapot sinhapon, tululak, araway, kaya wala sin masap na. Piyerte. Ano klaseng buhay ina? Ayun sa buhay. Kasi mahalaga sa Diyos ang buhay. Kaya sa banal na Biblia. Ilaw, te. Baka... Wala lang kayo. Papa. Si Papa. Ano yung butang to din na picture? Ay, nag-ano ka pa na ano. Di ba ikaw dito nakabarong ba sa pastor? Ah, Na oo. maayo ka rin niya Doon pastora? nakaposition. Sa munisipyo? Ano kayo wala sa akin? Pero sa Biblia, walang oras, hindi alam na ang Biblia, hindi mo makikita ang buhay na wala hanggan. Hindi alam na, hindi mo makikita ang iyong sarili kung ano kasanin ng mundo. Hindi mo makikita ang iyong love ni Jesus. Hindi mo makikita kung paano mapatawad si Jesus. So, dapat ako iniya na sa bantalang ng panahon ng pagkakataon. Pero sa gumaling kanina, si Jesus hindi mo nang pilit. Kung matulong sa dilit, ang konsul lang ni Jesus na para makakanto ka sa lahat ng Lord na mapahamak ang tao. Diba sabi na sa 1 Peter 3:9, dapat mabalik si Jesus kasi sabi niya, pinakilala pa niya ang parang pagkakataon. Kaya gusto ni Lord na ang mga tao makarepent sa mga kasalanan. Ang tanong, sino bang walang kasalanan? May nakita na ba kapunditin? May naraman na ka mga tao na walang kasalanan? Kanan, kasalanan. May nga rin ang perfecto. Pero ano yung buhay, hindi naman perfect. Diba? So, dapat, yan na ang momento, samantala kung natin yung panahon ng pagkakataon, tanggap po namin ang ating Kristo na aking gusto kaya paglitas.
Hallelujah. Subject. Before we close, mga kapatid, mga nanay, mga abi niyan, nasa labas, basig may warang kandidat sa iyo na tumanggap sa atin na Panginoon. Ito yung oras, ito yung panahon, ito yung pagkakataon, tanggapin natin ang Panginoon Kristo na magbibigay po sa atin ng gabay sa buhay natin na siyang papatawad ng ating mga kasalanan. Magbibigay ng kapayapaan, kasaganaan ng kaisipan po natin sa bawat araw upang patuloy po tayo ng ingatan ng ating Panginoon Kristo. Ako'y mananalangin. Pwede sumunod ka sa basic panalangin kung nais po ninyong sumunod sa panalangin. Kung ayaw po ninyo, wala po tayo magagawa. Pero mananalangin ako sa inyo o baka may usong sumunod, salamat sa Panginoon. Sabihin lang po natin, Panginoon Jesus, salamat po sa labing ito na narinig ko po ang iyong banal na salita na mayroon palang tunay na langit at tunay na impyerno na kung saan ang mga tao, mga makasalanan, doon sila pupunta sa kaparusahan at ang mga tao na nililingkod sa iyo ay doon sa buhay na walang hangganan ipinangako mo. Panginoon, tinatanggap kita na aking Diyos at tagapagligtas ng aking buhay. Inisin ko, Panginoon, na aming banal na dugo na nagpo sa krus ng Kalbaryo. Marami po salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan, tinatanggap kita bilang aking Diyos at tagapagligtas ng aking buhay. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong makalangit na pag-ibig. Yakapin mo ako, Panginoon Diyos, kapag madama ko at tibok ng iyong puso. Dakilang Diyos, maraming mong salamat sa momento nito, Panginoon, na pinahintulutan mo na yung balang salita ay marinig po ng mga tao, marinig nila ang mga katotohanan, Panginoon. Salamat po, Diyos, na salita mo ito'y magbibigay po sa amin na gabay sa buhay po namin upang makamit namin ang pangako mo na buhay na walang hanggan. At salamat po, Diyos, pinagpala mo ang bawat isa na narito, Panginoon. At ang ating dalangin, O Diyos, na ang iyong banal Espiritu ay patuloy na gumabay at magkontrol, tumulong sa mga kapighatiang nararamdaman ng buong pamilya. Hindi man ito madali, Panginoon, subalit tanging ikaw lamang ang aming pag-asa ng aming buhay na makakatulong para sa amin. Mula sa araw o Diyos o sa labing ito, mga alaala na lang po lamang ang aming makakamit sa buhay ni Pastor John sa mga ginawa niyang mga kabutihan. At ang legacy na kanyang ginawa, ito po yung magpapatuloy at mananatili sa bawat tao, higit sa lahat sa kanyang pamilya, sa kanyang mga kapatid, sa kanyang magulang. Purihin ka aming Panginoon. Salamat, salamat sa iyong kabutihan. Pinupuri ka namin, O Diyos. Sinasamba kita sa salita. Hallelujah, Jesus. Pwede mo magtilugi ka ng mga kapatid. Dato mo natin inabas na ikaw. Lord Jesus. Basta ikaw. Lord Jesus, salamat po sa iyong kabutihan, sa iyong kanyang pagmamahal, at pagmamalasakit mo sa amin, Panginoon Jesus. O God, sa buhay ko, ikaw ang lugar. Sa lahat ng suliranin ko, ikaw ang siyang lunas. Sa puso ko, ikaw ang nais. Pag-ibig mo, Diyos, bukay tabi. Sa buhay ko, ikaw ang lugas. Sa lahat ng suliranin ko, ikaw ang siyang lunas.
pagkatauhan sa'yo. Napakasarap magpuri sa kanlungan mo. Wala nang aalalahanin pa. Nakapaligid man ang problema. Basta't ikaw, basta't ikaw, basta't ikaw, O Diyos, ay kasama. Napakasarap magpuri sa kanlungan mo. Lahat ng nais ng puso'y matatagpuan sa'yo. Napakasarap magpuri sa kanlungan mo. Wala nang aalalahanin pa. Nakapaligid man ang problema. Basta't ikaw, basta't ikaw, basta't ikaw, O Diyos, ay kasama. Basta't ikaw, O Diyos, ay kasama. Basta't ikaw, O Diyos, ay kasama. Salamat po, Panginoon. Tunay po, Diyos, na patuloy niyo kaming samahan hanggang nandito po ang labi ni Pastor John. Salamat sa pag-ius po na iyong Banal na Espiritu, sa pag-upormo po, Diyos, sa kanyang pamilya, sa kanyang mga kapatid, magulang, sa lahat ng nabibigati at nalulungkot, Panginoon. Kayo, O Diyos, ang siyang humawa at mag-control ng aming buhay, maging sa mga emosyon, Panginoon Diyos. Panginoon, tunay na napakasarap na magpuri sa lalim po na iba ng presisya at kapangyarihan at inaalis mo ang bigat ng ating mga pasahe. Pinapagaan niyo po, Panginoon. Salamat o Diyos sa iyong panawagan sa Matthew 11:28 na sinasabi mo, lumapit kayo lahat sa akin na nabibig at lubha at kayo aking mapagpapahingahin. Salamat, Panginoon, sa tunay na kapahingaan ng aming buhay, physical, spiritual, Panginoon. Maraming salamat o Diyos sa labing ito na patuloy ka namin na nabigyan ng kapulihan, pasasalamat, ito ay panalangin sa mga pangyarihan pangalan ng aming dakilan na sa Jesus. Amen. 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 Kaya Kuya Peter Glory, salamat sa Panginoon. Kaya announcement mga kapatid, ano po na yan, kada gabi po, ibo kita sa tinatawag na service mayroon po sa oras sa alas 7 ang gabi habang alipaan na labing ni Pastor John. Habang mag-uusap pa sa schedule kung kailan ito dadalhin sa tinatawag na maling hangtunan. So, gabi-gabi po may gawain po dito sa simbahan. Kaya, nag-schedule na po kami ng mga pastors, 5 na lang. At nag-usapan po namin kanina, kung sakali may dumating man na ibang mga pastor, ay pwede namin na pagbigyan sila na makapagbigay din po ng mensahe ng ating Panginoon. So, bukas po, pastor na pa bukas ano? Okay. Alas 7 din po tayo ng gabi bukas. Kaso wala ko dito bukas kasi pupunta ako sa isang church po namin sa city. Mayroon kasing church anniversary din na sabay ng overnight. Then makabalik ko siguro din mga Monday, mga 5 o'clock na siguro makabalik ng Monday. Pero Monday, hali ako na Monday. Bukas na Manwara. So mga pastors, habang kaya sa natin lamos, kaya hali ang kita din guru gabi para makisalamuhan, makidamay sa tinatawag ng mga sitwasyon. So, maging kapulit-balik na para maaliw
at yung mga kalungkutan na nararamdaman. Ba't ini kasi sa nawalan ako si Mako, nawalan si Mama, nawalan si Nilon. Grabe po talaga. No? Pero salamat sa Panginoon. Tapos nakuha nato niya na service. Pwede po kita pito-pituhan. Share kung anong mga bagay po natin na dapat na gawin. Kaya salamat sa Panginoon. God bless you. Thank you po, Boss. Mahal mo i-play ito video. Oh, thank you, Lord. Hallelujah. Kung gusto nyo mag-live, pwede man. Tatawin mo yung mga favorite song. Duplicate na. Was ano full screen? Saan? Full screen. Kaya na nasa ni remote. Pagod siya. Ano yun? Yes, ano? Compression pala siya. Daw dito Ben Zoom. Kaya nabutangan sa ni Panggay. Was Panggahas. Mag-isip na kami sa line up. Yan ang isma. Tapos ibutang guide sa maayo guide na ano. Sa maayo guide na PowerPoint. Para boss na gabi. Oh, boss na gabi? Oo. Para boss may paano kay Bangkay. Hindi nag-charge ang telepon ni Papa mo. Hindi nag-charge. Don't take with me.
si Jasmine naman. Para si Jasmine. Para si Green. Yan, ang picture lang nagkasunting. Rich, tawag ka rin. Paano pag connect nila? I-connect na lang lang. Dili, wala pa nakapost. Na-concert daw si Kuya Gringo. Ma-request ka rin.
Sige, diretso na. Yeah. One China. One China nag-isal. Pinaganila kami.